Shall we continue to sing this? He alone deserves the glory. He alone deserves our praises. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Glory to God. Glory to the Most High God. He alone deserves the glory, the honor, all the adoration, praises and thanksgiving belongs to Him alone. Hallelujah. Karapat dapat siyang sambahin. Karapat dapat siyang parangalan. Karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang pag-alayan ng ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. And today, Lord God, as we continue to this worship service, Lord, be our light. Let your word continue to enlighten our hearts, our mind, even our whole being. And let the Holy Spirit guide us into all truth. And may this church, Lord God, be blessed by hearing of your words. And God, continue to change our hearts from glory to glory. And allow us, Lord, that as we go out in this church, in this facility, Lord God, we will never be the same again. For you are the God who bring us out, Lord God, from darkness into your marvelous light. And thank you, God, for being faithful and true to your children. And Lord, we recognize that in ourselves, Lord God, we can do nothing. That we are weak, Lord. We are faithless. But you always remain faithful. And today, Lord, we believe and we declare
that everyone will be strengthened by your word. Everybody, Lord God, will be empowered by your word. And give us this heart, Lord God, that always hunger and thirsty for your word. Without your word, Lord God, we can't stand. We cannot stand, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We proclaim that you are King. We proclaim that you are King. You are our Master. Hallelujah. Come on, church. Let us continue to recognize God and acknowledge Him in this place. His Spirit is in our midst. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Oh, Spirit, Holy Spirit, speak to us. Speak to us today, Lord. Hallelujah. 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 Today, Lord God, as we proceed into the hearing of your word, Lord God, the preaching of your word, may your power, Lord God, be upon us. Continue to give us the understanding of your word. Fill us with wisdom and with your knowledge, O God. And may your name alone be glorified. Hallelujah, hallelujah. All praises and adoration belongs to you alone. This is our prayer and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Everybody says, Amen, Amen. Hindi po bang palakpakan natin ang Diyos na buhay? Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Amen po. Doon po sa church sa Leyte, malamang patapos na. Tithes and offering na. So, dito, magsisimula pa lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Are you excited na tumanggap ng salita ng Panginoon sa araw na ito? You know what, brothers and sisters, the moment we receive Christ with all of our heart, God places us or He relocates us in a certain position. Our status was changed the moment we receive Christ. And this is, we are going to tackle today, ay patungkol sa ating posisyon kay Kristo. When you talk about position, ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkaunawa patungkol sa ating katatayuan kay Kristo. And you know what? Our position in Christ will not change as long we have that heart or we have that life na kung saan patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. So, we knew what is happening in the Middle East. Some countries are facing wars. But, itong mga pangyayaring ito, kinakailangan po, hindi po ito magdulot sa atin ng pagkatakot o pagkabahala. Sapagkat anuman yung nangyayari sa buong mundo,
hindi nito kayang baguhin yung ating katatayuan kay Kristo. And you know what? You just only need to know your status, your position, or your place in God's kingdom. Kinakailangan mo lang maintindihan bilang anak ng Diyos, ano ba ang katatayuan mo? At ito po yung ating pag-uusapan. Are you ready? Amen. Pakisabi sa iyong katabi, handa ka na ba? Our topic for today is our position in Christ. And our text is in Ephesians chapter 2, verses 1 up to 7. At ito po ay ating basahin. Sabi po dito, according in Ephesians chapter 2. Actually, we can find so many verses and scriptures regarding our position in Christ. But in order for us na hindi tayo malito at mag-stick lang tayo doon sa mga specific things na naisipakita sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, I will just bring you into a specific chapter and specific verses na makikita natin in the book of Ephesians. Now it says here, and you He made alive who were dead in trespasses and sins. Verse 2, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature we are children of wrath, just as the others. And in verse 4 up to 7, but God. Everybody says, but God. Again, but God. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Verse 6, and He raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Sa Tagalog po, babasahin ko po muli. Noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Verse 6 to 7, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa atin sa pagkakabasa at pakikinig ng kanyang mga salita. Now the question is, now when problems or pressures in life arise, how do you define yourself?
Paano mo tinitingnan o ini-interpret yung kalagayan ng iyong sarili? How do you define yourself? Are you defining yourself by your problem or circumstances that you are facing daily, or by your position in Christ? Mahalaga po ang ating nakikita. I'm not talking about the way we perceive to our physical senses. Ito pong ating natural eyes. Mahalaga po ano po yung nakikita natin deep inside. Ano po yung pinanghawakan natin sa ating puso. No circumstances o walang anumang sitwasyon dapat sa atin na mga Kristiyano ang pwedeng mag-define kung ano tayo bilang tao na naririto sa lupa. Why? Because God gave us a certain position that brought us the assurance what we are today or what we are in this life. Mahalaga na alam mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. It is not to brag about yourself, but it is to declare and keep on believing what is the truth in the God's Word. Hello. Kaya nga, ang ating isipan bilang mga Kristiyano, hindi na pang mundo. Amen. The Bible tells us, Romans chapter 12, we must renew our mind. We must renew the concept or the agenda na meron po ang ating mga pag-iisip. Kinakailangan ito ay nakaayon sa salita ng Panginoon. Kinakailangan ito ay nakaayon-ayon sa kanyang mga pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. Why? Because if you will think just like the world think, you will be weakened. Ikaw ay manghihina. Amen? But if you will allow the words of God or the promises of God to enter into your hearts, at ito po yung patuloy na humubog sa buhay na meron tayo, we will be like a people who are always excited, who are always full of hope. Amen? Puno ng pag-asa. Hindi basta-basta natitinag sa mga sitwasyon na dumarating sa mundong ito. Pakisabi, please tell to someone beside you, know your position. Know your position. Why? Because if you will not understand your position, you will fail. Mamumuhay kang talunan. Amen? Gusto mo bang mamuhay na kagaya ng isang mananagumpay? Sino sa inyo dito ang nais magkaroon ng buhay na mananagumpay? Know your position. Now the question is, what is our position in Christ? 4 na bagay po na nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. At ang 4 na ito ay wag po nating kakalimutan. Una po, the Bible tells us we are alive with Christ. Tayo'y kasamang binuhay ng Diyos, kasama ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 5, even when we were dead in trespasses, He made us alive together with Christ. You know what? Ang dulot ng kasalanan sa buhay natin, ang dulot ng ating mga pagsuway sa Diyos, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ito po ay nagdadala sa atin tungo sa kamatayan. Ngunit nang ating makilala ang Panginoon, the moment we receive Christ in our life, God made us alive together with Christ. Amen. Tayo po ay kasamang nabuhay ni Kristo. Pastor, hindi naman kami namatay physically. Totoo, hindi po tayo namatay physically. But we are already dead spiritually. But Christ quickened us, quickened our spiritual senses na kung saan tayo ay makaunawa at makilala sa Kanya, makaintindi ng Kanyang mga salita.
That is why Romans chapter 6 verse 11, sabi po dito, likewise you also reckon yourselves to be dead indeed. Dead in what? Dead to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Pwede pong ituring natin na tayo'y mga patay na. Pero dapat po tayo po'y patay na sa kasalanan. At tayo po'y nabubuhay dahil kay Kristo. Yan po yung pinagkaiba. We need to consider ourselves dead to sin. Kaya nga sabi ni Pastor King last Sunday, kapag ikaw ay patay na, kahit may dumaan pa dyan na nakahubad na babae, hindi mo na yan mapapansin. You will never respond or react. Why? Because you are already dead. O kahit may maningil pa kay Brother Tanggol ng utang niya, o kung meron man siyang loan, hindi niya na rin yun maririnig o mapapansin. He will never be pressure. He will never be fear. He will never be disturbed. Why? Because he's dead. Amen? Yan po ang kagandahan sa isang patay. Now, the Bible tells us we must be dead to sin. Amen? We must be dead into sin. Kaya nga kahit magpapansin sa'yo si galit, wala na. You don't have any appetite for any wrath or anger to be entertained. Amen? Kahit kumakatok ang takot at kawalan ng pag-asa, hindi mo na yun mapapansin. Bakit? Ikaw ay patay na at ikaw ay nabubuhay para sa Diyos at para kay Kristo. Hello. We are alive to God in Christ Jesus, our Lord. Verse 13 ng Romans chapter 6, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Pag sinabi pong members of our body, every parts of our body, kinakailangan hindi po ito natin ipasakop o ipailalim sa anumang anino ng kasalanan. Kinakailangan lahat po ng parte ng ating katawan, lahat ng nanggagaling sa buhay na meron tayo, ito po ay makakapagbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos na buhay. Amen po ba? Yung ating isipan, gamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Yung ating mga kamay, gamitin po natin para sa karangalan ng Panginoon. Itong ating mga paa, gamitin natin sa paglakad at paumuhay na may katuwiran at kabanalan para sa karangalan at kapurihan ng Diyos na buhay. Itong ating bibig, gamitin po natin para sa karangalan at kapurihan ng Diyos na buhay. Ay sabi niya, do not present your members as instruments of unrighteousness. Every parts of our body must be consecrated and dedicated to God. Amen? So, makikita natin even in John chapter 10, sabi po dito, I have come that you may have life and that they may have it more abundantly. Christ came so that we may have that life and we can live it abundantly. That is the purpose. Bakit naparito ang Panginoon? Tayo po ay binuhay ng Diyos kasama si Kristo, kaya dapat tayo po ay mabuhay para kay Kristo. Hindi ka nabubuhay para sa iba, nabubuhay ka para sa Diyos. And to make it clear, hindi ka rin nabubuhay para sa pamilya mo, nabubuhay ka para sa Diyos. Yung ginagawa mong kabutihan para sa pamilya mo, ginagawa mo dapat yan para sa Diyos. Amen? Because you serve God,
ginagampanan mo ang iyong tungkulin sa iyong pamilya at sa iyong kapwa. Your focus is to God alone. Amen. Pangalawa po, our position in Christ is we are saved by grace through faith. Tayo po ay naligtas dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Ang kaligtasan po natin, ang kaligtasan po na meron tayo is not based on our performances. It is not based in all the things that we acquire in this world. Hindi po nakabase doon yung ating kaligtasan. Ito po ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. And to mind you, Jesus is the grace of God that He offer to every one of us. Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ang biyaya ng Diyos na nagdadala o nagdudulot ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng tao. You know what? Christ was revealed sa buhay natin. Kaya tayo naririto. For by grace, you have been saved through faith. So, ang ating kaligtasan hindi po nakabase sa ating performance. At lalong hindi rin nakabase sa ating mga maling gawain. Ito po ay nakabase sa biyaya ng Diyos. It is only by God's grace, kaya tayo po ay nakakatayo at nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sa dinami-dami ng pwedeng mangyari sa atin sa bawat araw, magtaka ka, bakit ka pa nagpapatuloy? It's because of the grace of God na nasa buhay mo. Kaya nga, wala tayong dapat ipagmayabang. Wala tayong dapat ipagmapuri. Lahat po ay nakasalalay, nakadepende sa biyaya ng Diyos. Even Apostle Paul, sabi niya po, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Sabi ni Paul, dahil sa biyaya ng Diyos lamang, kaya ako'y naging ganito, ako'y naging ako, dahil sa kanyang biyaya. At ang kanyang biyaya ay hindi nasayang sa akin. Bagamat ako'y gumagawa ng marami higit kanino man, but I consider it na hindi ako yon. It is the grace of God which was with me. Amen? Kaya ka ganyan ngayon, o kahit maraming nangyayari sa iyong mabuting bagay, dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung ikaw man ay problemado at maraming suliranin sa buhay, kaya ka nagpapatuloy dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa ikaw ay malakas, hindi dahil sa ikaw ay malusog, hindi rin dahil sa maraming tao na nakaalalay sa iyo, kundi ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Paul, for when I am weak, then I am strong. His grace is sufficient. His grace is sufficient for me. Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, anuman ang kalagayan mo sa buhay, ang kailangan mo, biyaya ng Diyos.
Biyaya ng Diyos. Every time you are facing great difficulties in life, all you need to say to God is, Lord, I need your grace. Lord, I need your grace. I need your grace. Hindi po yan nakukuha sa paggawa natin ng sariling mga kaparaanan. Amen. Lahat po dapat biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil kapag ikaw na mismo ang gumawa ng paraan, darating ang panahon, hindi mo mamamalayan sa iyong sarili, ikaw ay pagod na. You will be burned out and you will be worn out. Amen? Bakit? Sa kakagawa ng paraan, nakakalimutan mo na ang iyong posisyon sa Diyos, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Sa kinagisnan po nating relihiyon, tayo po ay gumagawa para maligtas. Di po ba? Nagsisimba tayo para mabawasan yung ating kasalanan. Pumipila tayo sa communion, nagbabaka sakali. Baka sakali na malinis yung ating kasalanan o mapatawad tayo sa lahat ng ating mga pagsuway sa Panginoon. Nagbibigay tayo sa kapwa natin o doon sa mga walang-wala. Baka sakaling mapansin tayo ng Diyos na tayo'y mapagbigay. At nagbabaka sakali na tayo'y kanyang kaawaan. Well, hindi po ganon. It's not about our performance. Mabuti po ang gumawa tayo ng mabuti dahil tayo'y mga anak ng Diyos at dapat tayo'y gumawa ng mabuti. Kaya sabi nga ni Pedro, kung ang mga gumagawa ng mabuti, hindi nga halos maligtas, gaano pa ang gumagawa ng masama? Amen? Pero po ang ating kaligtasan ay nakabase sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniwala ka kay Jesus na siyang biyaya ng Diyos, kaya ikaw ay naligtas. Gumagawa ka ng mabuti, namumuhay ka ng matuwid at ng marangal dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. So, mahirap naman mamuhay tayo sa kahihiyan. Hindi po pwede. We cannot live at the same time in a disgraceful life. Kasi nga, we are saved by grace. Hindi po disgrace yun. Grace yun. Amen? Magkaiba po ang disgrace at saka grace. So, we must not be a disgrace sa family ng Diyos. Kinakailangan tayo pa ay nagdudulot ng mabuti o ng kabutihan at ng ikalalakas at ikatatatag ng bawat isa. By the grace of God, you are that you are. I am that I am. Wala po tayong dapat ipagmalaki. Lahat ay biyaya ng Panginoon, kaya tayo na ligtas. John chapter 1 verse 16, and of His fullness we have all received, and grace for grace. Nung dumating na ang appointed time, tayo po ay nakatanggap ng biyaya sa biyaya. At walang iba kundi si Kristo. Pakisabi sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya nakakalimutan. Kahit isang saglit. Inaalala ka ng Diyos. In fact, hindi ka pa pinapanganak, nasa isip ka na niya. According in Ephesians chapter 1. Nasa isip ka na ng Diyos. Kaya, mamuhay ka na puno ng pag-asa. Mamuhay ka na puno ng pananampalataya. At nabubuhay ka dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa'yo. Mayroong mabuting plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, lahat ng sumusunod sa Diyos, sabi nga ng isang pastor, wala pa akong nakitang sumunod sa Diyos na nalugi. Mayroong mga nalugi sa business, sa negosyo,
sa pagtitinda, pero wala talagang sumunod sa Diyos na nalugi. Amen? Walang sumunod sa Diyos na nalugi. So sumunod ka lang sa Diyos, hindi ka malulugi. Tiyak yon. Amen? At sabi rin ng Bible, walang nag-iwan ng anumang mahalagang bagay sa Kanya. Maging ito may pamilya, kapatid, kamag-anak, nanay, tatay, anak, na hindi aani ng makasampung ibayo sa buhay na ito at sa buhay na darating. Take note, ang pangako ng Diyos hindi lang panlangit. Dito po sa lupa, nag-uumpisa yon. Pwede mong maranasan. Kaya kapag tayo'y sumunod sa Diyos, hindi ka malulugi. Amen? Tandaan niyo po, walang sumunod sa Diyos na nalugi. Ayaw mong malugi, sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Pangatlo, our position in Christ. Ano bang ating katatayuan kay Kristo? We are raised up with Christ. Ephesians 2 verse 6. And He raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. You know what? You are not under the problem or by any situation. The moment you are in Christ, you are over or above the problem. Hindi ikaw yung tinatapakan ng problema o mga sitwasyon sa buhay, kundi ang mga problema, mga sitwasyon, mga alalahanin, nasa paanan mo lang. You can walk with confidence. Kasi nga, ikaw ay kasamang binuhay at pinaupo doon sa kalangitan kasama si Kristo. Sabi po ng Bible, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Kung ikaw nga ay muling nabuhay kasama ni Kristo, hanapin mo ang mga bagay na panlangit kung saan naroroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ikaw ba ay kasamang nabuhay ni Kristo? Well, iba na po ang iyong pagkatao. Amen? Kaya nga na born again eh. Di ba? Kaya nga tinawag na born again. Ipinanganak na muli. Yung luma, wala na. Bago na. Yung naririto ngayon, bagong pagkatao. Kaya nga, huwag tayong mamuhay kagaya ng dati nating pamumuhay. Kasi sabi di ba sa ating binasa, noon kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsuway. Sinunod ninyo noon ang takbo ng mundo. Noon yon. Hindi na yon ngayon. Iba na yung ngayon. Sabi po dyan, kung kayo'y muling binuhay kasama si Kristo, hanapin ninyo, isipin ninyo ang mga bagay na nasa taas o nasa langit kung saan si Jesus ay naroroon na nakaupo sa kanan ng Diyos. Lawang tanong, ano po ba yung iniisip natin? Ano yung mga pinapangarap natin? Ito ba'y panlangit o ito ba'y panglupa? Hindi ka na panlupa. Kaya dapat yung pangarap natin, panlangit. Alam niyo po ba bakit maraming frustration sa buhay ng isang tao? Dahil po yung kanyang hinahanap, yung kanyang tinitingnan, mga bagay na panlupa, nawawala. Na kapag hindi niya maabot, that person will be frustrated. Yung tao na yon manghihina. Hanggang sasabihin niya, pambihirang buhay ito. Leche. Leche plan.
Kasi nga, yung iniisip, panglupa. Amen? Hindi na po tayo yung mga tao na kagaya noon. Tayo po ay mga binago ng Diyos. Tayo po ay kasamang binuhay ni Kristo. Therefore, seek those things which are above. Kung saan si Kristo ay naroon. Sabi po in verse 1, set your mind on things above, not on things on the earth. Yan po, maliwanag po yan. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi yung mga bagay na naririto sa mundo. Kaya tayo, laging nag-aalala, baka tayo malugi. Di ba? Kasi nga pang mundo yung iniisip natin. Hindi natin tinitingnan na may Diyos na nagmamasid araw-araw, bawat segundos ng buhay natin, na hindi niya hahayaan na lahat ng umiibig at may takot sa Kanya ay mapahamak o malugi. Amen. Set your mind on things above, not on things on the earth. Pastor, masama bang mag-isip ng sasakyan? Hindi. Pero kung yan ay nakakaapekto sa emosyon mo, masama yan. Pastor, masama po bang mangarap ng bahay? Hindi, maganda yan. Pero kung frustrated ka dahil hindi ka magkaroon ng bahay, malaking problema yan. Malaking problema yan. Pastor, masama bang maghanap ng pera? Hindi po, maghanap kayo ng pera. Pero kung mainit ang ulo mo dahil wala kang pera, wala kang mahanap, malaking problema yan. Ibig sabihin, nakadepende yung buhay mo sa pera. Amen? So, iba po yung naghahanap ng pera sa mukhang pera. Okay? Ang mukhang pera, pag wala nang makitang pera, mainit na yung ulo. Nababago yung isipan, nababago yung ugali. Kaya nga ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Amen? Sabi ng Bible. So, nasa Diyos lahat ng pera. Alam ng Diyos ang pangailangan ng bawat isa. Kaya nga kung nakadepende ka rin sa negosyo mo, o sa kita ng negosyo mo, o sa sahod mo, paano kung dumating yung araw, hindi ka masahuran? Sisisihin mo yung employer mo, ang tagal naman ng sahod. Hanggang sa mag-iisip ka na ng kung ano-ano, scammer siguro to. Pinag-iisipan mo na ng masama yung tao. Di ba? Kasi nga, nakadepende ka. Pero kung nakadepende ka sa Diyos, sige lang, wala pang sahod, but anyway, God will provide. Ganun po dapat. Anyway, God will provide. Dinadaya ako ng tao na to, pero alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Di ba? Hindi yung may kipag-away ka, may kipagsuntukan ka. Dahil, hayaan mo na yun. Parurusahan naman yan ng Diyos pagdating ng panahon. Pero kapag hindi ka makapaghintay, parusahan mo na. Unahan mo na si Lord. Parang ako pag ginajustify ko, naggalit ako. Hindi ko na hint kasi pag si Lord gumanti, mas mahirap. Ako nang gagawa. Mayroong mga ganong kaisipan. Ako na lang gagawa, at least yung parusa ko hindi kasing bigat ng gagawin ni Lord. Parang yung pala mapagbigyan lang yung nasa ng laman, yung galit. So, set your mind on things above, not on things on the earth. Why? For you dead, and your life is hidden with Christ in God. Ikaw po ay namatay na, at yung buhay na meron ka ngayon, nakatago sa Diyos, kasama si Kristo. Kaya nga, every time humaharap tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi po tayo yung tinitingnan ng Ama, kundi si Kristo na nasa sa atin. Siya po yung tinitingnan. Kasi kung ikaw lang yung titingnan, hindi ka naman kagwapuhan o kagandahan. So wala mapapala sa iyo ang Diyos, sa totoo lang. O wala talaga.
Kaya huwag kang magmamayabang. Every time lumalapit ka sa Diyos, si Kristo yung nakikita sa'yo. Kaya gumaganon si Lord. Approve. Amen. Si Kristo yung nakikita sa'yo. Kasi kahit sabihin ni Satanas, makasalanan yan. O sasabihin lang ng ama, nilinis na yan. Malinis na yan. O nakikita ko yung anak ko dyan. Amen? So, you died and your life is hidden with Christ in God. Kaya we must have that confidence, na hindi po pwede madaig tayo ng condemnation at ano pa mang mga kaisipan na ibinabato sa atin ng dyablo. Know your position. Know your position. Kasi kung alam mo yung katatayuan mo sa Diyos, ibig sabihin, mamumuhay ka ng klase ng pamumuhay na puno ng seguridad. You will be secure. Kahit nagmamahalan na yung gasolina. Buti pa yung gasolina, nagmamahalan. Kayo rin ang asawa mo, nagmamahalan. So, tumataas na yung presyo, So, dapat po, tayo po ay alam natin kung ano yung ating katatayuan sa harapan ng Panginoon. Kaya kahit nagkakagulo, let's pray for them, but do not allow na ikaw ay mapuno ng takot dahil sa mga kaguluhan na nangyayari sa mundo. Sabi nga ni David, kahit 10,000 ang mabuwal sa aking harapan, hindi ako matakot kasi alam ko ang Diyos ang aking kaagapay. Amen? Kahit 10,000 ang mabuwal, hindi ako matakot dahil alam ko kasama ko ang Diyos. Amen? Wala pong anumang takot na pwedeng makapenetrate sa taong nagtitiwala sa Panginoon. To continue, pang-apat, seated with Christ, and He raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and our Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Pakisabi sa iyong katabi, relax ka lang. Relax ka lang. So, hindi sa'yo yung laban na yan. Alam niyo po ba ano yung tinuturo sa atin ng Bible na pakikipaglaban? Isa lang. Fight. The good fight of faith. Mayroon tayong laban. Pero ang ating laban mabuti. Hindi po masama. Kaya wag kang makikipagsuntukan sa iba o makikipagsabunutan o sampalan. Dahil hindi yan mabuting laban. Ang Bible po nagtuturo ng mabuting laban. Fight the good fight of faith. Kaya, relax ka lang. May problema? Magtiwala ka lang sa Diyos. Relax ka lang, siya ang bahala doon. You know what? Wala pong kasalanan si Lord. Ang laging may problema tayo. Ang takot po, desisyon yan. Ang pananampalataya po, ito po'y pinipili. Fear is a decision. And faith also is a decision. You choose fear or you choose faith. Sabi nga ni Joshua, pumili kayo. Ngayong araw na to, kanino kayo maglilingkod? Basta ako. As for me and my house, we will serve the Lord. Ang takot po, desisyon yan. Huwag mong sisihin si pastor. O huwag niyong sisihin yung kapatiran kung nagkwento ng anumang katatakutan. Desisyon mo yan. Amen?
So anong pipiliin mo? Matatakot ka o maniniwala ka? Anong pipiliin mo? Matatakot ka o maniniwala ka? Mababahala ka o magtitiwala ka? Now the Bible tells us, tayo'y kanyang muling binuhay kasama si Kristo at tayo'y kanyang pinaupo doon sa kalangitan. As I have said earlier, you are not abnormal or above. So, tayo po ay hindi po under the problem. We are more than the problem. We are above the problem. So, ang mga suliranin, kinakailangan, hindi po pwedeng magdikta sa buhay na meron tayo. Why? Dahil tayo po ay kasamang nakaupo doon sa kalangitan. Kasama ni Kristo. Amen. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power, which He worked in Christ, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. You have all the spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Lahat ng spiritual na pagpapala binagay na sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Anong kinakailangan mong gawin? Pastor, bakit wala pa? Tanggapin mo na. Paniwalaan mo. Kaya nga minsan, ang tingin sa atin ng mundo, mga kulang-kulang o may problema sa isip. Alam niyo po ba, para ma-recognize ka sa langit, kinakailangan ang tingin sa iyo ng mundo, kulang-kulang, killjoy. Kasi ang gawaing pangmundo at gawain doon sa langit, opposite. Kaya nga, pag ikaw ay appreciated ng mundong ito, matakot ka. Matakot ka. Kasi, pag susundin mo yung mga gawain sa langit, kapuputan ka ng mundo. Iwan ka ng mga kaibigan mong makamundo. Masisira yung relasyon nyo ng mga kapamilya mong makamundo. Normal lang yon. Pero kung na-appreciate ka nila tapos hindi pa sila ligtas, lahat ng gawain nagpa-participate ka, malamang kinakailangan mong magbago. Amen? Kinakailangan mong umayon doon sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Of course, we are not perfect, but we must strive. We must strive perfection. Amen? We must strive perfection. Kinakailangan, sabi mismo ng Panginoon and even Apostle Peter, be perfect, for your Father in heaven is perfect. So, hindi ka magiging perfecto kahit anong gawin mo. But you must strive. Pero hindi doon nakadepende yung kaligtasan mo. Amen? Sabi po ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Habang tayo po ay naririto sa lupa, ano po ba ang dapat nating gawin? Tayo po ay laging tumingin sa Panginoon. Ang ating mga mata ay ituon natin sa Panginoon na Siyang pinagmumulan at hangganan ng ating pananampalataya. Huwag titingin sa sitwasyon. Tumingin palagi sa Panginoon. Malamang pwede mong pansinin yung sitwasyon, pero yung conclusion, yung end point pa rin nun dapat kay Jesus. Doon ka pa rin kay Jesus. So, kung ang tinitingnan mo palagi si Lord,
tinitiyak ko magiging masaya ka. Magiging masaya ka. Kasi, kung titingnan natin pag nakita tayo ng taong o kapatiran na aburido, sigurado yan. Yung tinitingnan niyan, hindi si Jesus. Oh, pag nakita ka ng aburido, ang tinitingnan niyan, imposible naman titingnan mo si Jesus, maaburido ka. Di ba? Imposible yun. Hindi ka maaburido kapag salita ng Diyos at ang Panginoon ang tinitingnan mo. Pero kapag yung katabi mo, depende. Kaya nga sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Huwag mong titingnan yung bulsa mo. Kasi baka manghina ka. Fix your eyes on Jesus. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, fix your eyes in Jesus. He is the author and the finisher, the perfecter of our faith. Kaya kapag kay Jesus ka nakatingin, hindi ka matitisod. Maraming Kristiyano tisod. Bakit? Sa kapatiran nakatingin. O sa elders. Pambihira naman tong elder pa naman. Deacons pa naman. Ay, lalo na pastor. Alis na ako. Yan kasi, nagsisimba, palagi kay elder nakatingin, sinasamba ata si elder. Nagsisimba, kay pastor palagi nakatitig, hindi kay Jesus. Kaya yung nakikita, yung kakulangan ni pastor, hindi yung kapuspusan ni Jesus. Yung nakikita yung glory ni pastor, hindi yung glory ni Jesus. Amen? Kaya dito sa simbahan na to, mga kapatid, wala pong perpekto dito. Pero ang kagandahan, yung sinasamba natin at kinikilala natin, si Jesus, perpekto. Kapag tumingin ka sa Kanya, hindi ka mangungonsumisyon, hindi ka mamroblema. Pero kapag tumingin ka sa trabaho mo, sa sitwasyon ng buhay mo, malamang, mamroblema ka at hindi ka makatulog. Kaya nga, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. This is the last verse, na diretso na lang pa ako dito sa Tagalog para hindi doble yung pagbabasa ko. Kay Ephesians 1:21 to 23. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng, paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paanan ni Kristo ang lahat ng bagay. At ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay, alang-alang o para sa iglesia. Sino yon? Ikaw at ako. Now, ang Bible po, kapag nag-mention ng church, hindi po yan pumapatungkol sa gusali. Ito po'y pumapatungkol sa tao. Ang church po tayo, hindi po tong building. Kahit basahin niyo po yung Bible, pag sinabi pong the church in Corinth, ang tinutukoy po doon yung mga mananampalataya sa Corinth. Pag sinabi pong the church in Perth, ang tinutukoy po doon yung mga tao na nananampalataya kay Kristo sa lugar na ito. Amen? At ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia o sa simbahan. Ang simbahan ang katawan at kapuspusan ni Kristo. Tayo po ang katawan. I have taught this already, sa inyo. Tinuro ko na to, I think, last year.
Tayo po ay members of the body of Christ and we have different function. Na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Kaya nga, wala po ditong kulang o kulang-kulang. Lahat po tayo pinupuno ng Panginoon. We are complete in Christ. Kaya ano pa yung dapat nating dapat ipag-alala? Tayo po ay nasa maganda at maayos na katatayuan. Tayo po ay nakaposisyon ng maayos. Amen. Nasa ilalim niya lahat ng kapangyarihan, lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. You mention every name that you can mention. You call every name that you can call. But the name of Jesus is above those names. Amen? Tawagin mo yung term na sakit, lalayas yan kapag si Jesus ang tinawag mo. Kapag binanggit mo yung kawalan, masigit ang pangalan ni Jesus. Kapag binanggit mo yung salitang cancer, tinawag mo yan, masigit ang pangalan ni Jesus. Kapag sinabi mong wala, masigit ang lahat ng yan, tapos pwede mong sambitin. Talo yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Hindi yan makakatayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. That is why it is very important to know your position in Christ. And you must be secure in that. Kinakailangan ito ay magbigay sa iyo ng seguridad at kasiguraduhan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shall we bow our head and close our eyes and let us fix our heart to God? Let us talk to Him. Let us recognize Him. Pasalamatan po natin siya sa mga salita niya na ating pinagsalusaluhan sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Today, Lord, we continue to come to you according to your love, according to your faithfulness and mercy toward us. God, we thank you for all your promises are true. And it is always yes and amen. Thank you, Lord God, for allowing us to understand the essence, the message of your word for today, that our security is in Christ. The life that we have is secure in Christ. That is why we do not allow fear, worries, doubts, any negative thoughts to penetrate in our hearts. Though all these, Lord God, are knocking and tempting us, but today, Lord God, we decide to believe. We decide to have faith over fear. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sige po, patuloy po natin siyang pasalamatan. Kung ikaw ay mayroong mga kabigatan, mga alalahanin, suliranin, this is the time that you surrender it to God. God wants you to be relaxed, to sit on His presence
Nais ng Diyos na ikaw ay ilayo sa mga alalahanin, sa mga takot, sa mga pangamba. At ang kanyang hinihingi sa bawat isa sa atin ay ang tanging magtiwala lamang sa Kanya at tayuan yung posisyon na Kanyang ibinigay sa atin. Oh, we bless your name, Lord. Oh, hallelujah. Oh, all the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Your name is the highest. Your name is above every name. Today, Lord God, we continue to go back to your promises. We put our trust in you. And our hope is in you, Lord God. Your name is great. You have that name which is above every name. And our satisfaction is in your name. Our salvation is in your name. Our strength is in your name. Brothers and sisters, there's strength in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's provision in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. There is promotion in the name of Jesus. There is faith in the name of Jesus. In His name, we are complete. Hallelujah. All the heavens shout your praise.
creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Shall we raise up our hand as we continue to sing this song and declare it? How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Patuloy po, Panginoon, na mataas ang iyong walang hanggang pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pagtuturo, salamat po sa pagtutuwid. Nawa patuloy po na baguhin ang aming isipan, ang aming puso ng iyong mga salita na aming napapakinggan. Panginoon, patuloy po na ikaw ang magpala sa bawat isa na naririto ngayon. Pagpalain mo po ang simbahan na ito. Pagpalain mo po 10 ng aming sambahayan, 10 ng aming minamahal sa buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pagparoon at pagparito. We are blessed going in or coming in, and we are blessed going out, Lord God. And it will never change, Lord God, because we knew that we are your children, and your children, Lord God, are blessed with all kinds of spiritual blessings in the heavenly places. God, may your name be glorified. May your name be magnified. And we put our faith, our hope, and our trust in you alone, Jesus. This is our prayer in your mighty name. Everybody says, Amen, Amen. God bless po sa bawat isa.